Silencio! Supreme Commander, nakatakas ko si Carlito Valiente! Yes, Supreme Commander! Shoot to kill! Lola, pinatayan ako ng phone ni Carlito. Hindi na raw siya magpapahuli. He cannot do that. Kung tatakbo siya, babarilin siya. Kung sino may kagagawa nito, siya may kasalanan kung bakit tumakbo si Carlito. Tita, hindi na namin alam to. Well, tumakas na naman si Carlito, hindi siya sumuko. So, I am issuing out an order for a wide dragnet and shoot-to-kill orders. You're not going to do that. Hindi siya tumupad sa usapan. Kayo ang hindi sumunod sa usapan! Nalaman na naman ni Carlito mula dito si Rosa Camila! At sino nagpaalam sa kanya? Kayo? Kaya lang susuko ang kapatid ko dahil gusto niya makita si Rosa Camila! Oh, don't worry about that. Magkikita pa rin sila in the hereafter. Alicia, tawagan mo siya. Wala, ayaw niya Tawagan mo. Lola, baka inuhuli na ang kapatid ko. Romina, Alicia, I'm really very sorry about all this. Kakausapin ko si Gonzalo. I will make him see reason. Lola. Oh. Tuloy ka. Oh, wag. Baka may makatigtig sa atin. Mabuti pa, tawagan ko muna si Kuya Aldo. Hindi, ako na lang. Salamat, ha. Alam mo, hindi ko dapat ginawa to, eh. Baka makilala nila ako. Alam ko. Pati ba naman to si Lola, eh. May kiloko na lang doon sa paghuli sa akin. Hindi. Totoong nasa command center si Rosa Camila. Hanggang nung isang araw nga, eh, bago ako mag-leave, nakita ko pa siya, eh. Kung ganun, ba't siya tinatago? Saan siya ngayon? Baka safety precaution lang. Sige, kunin ko muna ibang gamit sa bus. Hello, Tita Angie. Hindi pa po ako sumusuko. Si Rosa Camila kasi nakawala na naman, eh. Hindi ko na nga alam kung nasan siya, eh. Kinausap ko na si Carlito. Itatago muna siya ng kapatid ni Aldo at hihintayin niya kung nasaan si Rosa Camila. Tayo? Anong gagawin natin? Makikihintay na lang tayo? Oo. Eh baka kinakailangan kumilos na rin tayo. Bukod kay Aldo, kinikilala kong isang matibay na leader si Matanglawin dahil marami siyang ipinag-utos sa akin. Ano? Maghihintay siya ng balita tungkol kay Rosa Camila. Ilang araw tayo makikihintay? Humingi siya ng 3 araw. At pagkatapos ng 3 araw, anong mangyayari? Babalik tayo sa dating plano. Lulusubin natin ang kampo ni Gonzalo. Eh pag wala doon si Rosa Camila, para saan ang sugod natin? Para magkatapusan na. Shock lang ang dahilan ng pagkakakomatose ni Rosa Camila, but we have to wait hanggang magkamalay siya. Until when? Mga ilang araw, buwan, weeks? Depende. Bata pa ang pasyente, madali siya makaka-recover. And then what? We might operate on her. May internal bleeding. Yun ba yung reason kung bakit siya dinugo?
We don't know exactly. But hanggang lumabas yung kanyang X-ray result, then we will know for sure. Bakit meron pang ibang possibilities? Marami, Miss Montemayor. Pero kailangan na namin siya i-check out eh. Wala po tayong magagawa. Hanggat hindi nagkakamali ang pasyente, all we can do is wait. Hoy! Pwesto ko yan. Hoy! Ang sabi ko, pwesto ko yan. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang asawa ng presidente. Masawa ka dyan. Luka-luka ka. Hindi naman ako luka-luka. Ba't ka nandyan? Meron kasi akong pinagtataguan eh. Sino? Yung isa ko pang asawa. Nilasong ko kasi siya eh. Ngayon hinahabol niya ako. Talaga? Baka siya yung mamang sunod na sunod sa akin kanina doon. Baka siya yun. Luka-luka talaga. Lucinda? Lucinda? Elaine, bakit nandito ka? Di ba kasama mo si Tita Alicia? Pinasasama ka ni Alicia eh. Saan? Sa rally. Sige na, Lucinda, sumama ka na please. Baka bigla na lang kaming hulihin. Natatakot ako para kay Alicia. Dok, may balita na ba sa mami ko? I'm so sorry. Ginagawa na namin lahat ng paraan para mapahanap ang mami mo. Pati yung mga guards naghahanap na rin. Elaine, please tell Tita Alicia na hindi ako makalis dito hanggat may nakikita si mami. Ako, Lucinda, paano kung bigla na lang hulihin si Alicia? Alam mo naman, ikaw ang malakas kay Gonzalo eh. Kahit dito, pwede ko siyang tawagan. Pero hanggat walang balita kay mami, hindi ako aalis dito. Ito lang kaya kong gawin para sa kanya. O sige, sasabihin ko na lang kay Alicia. Pero buksan mo lang yung cellphone mo para any moment na magkagulo, pwede ka naming tawagan. Sige, sige. Okay, sige, Dodoy. Ingat kayo. Ingat ka din. Handa na akong mamatay sa kinatatayuan ko. Makita ko lang ang nag-iisa kong anak na si Rosa Camila. Iniwan ko ang aking asawa. Ang may sakit, ang inyong presidenteng si Leandro Montemayor sa San Dionisio. Para makita ko lang ang aking anak, pero hindi pa rin kami nagkikita. Alicia, basta huwag ka lang magsasalita ng laban sa kanila, ha? Pinaglalaroan tayo ng gobyerno ni Gonzalo! Alicia! Inagaw na nila sa amin ang kapangyarihan sa aking asawa, pero hanggang ngayon minamaltrato pa rin kami! Katanungan para sa mga Montemayor! Kung nakita niyo sana, ang aking anak nung una kami magkita, nung una nilang hinuli. Bugbog sarado ang mukha ng aking anak! Kinoriente daw siya! Babaeng anak ko! Kinoriente, binubugbog! Anong klaseng hayop? Anong klaseng tao ito ba na namubulong ito? Ng ating gobyerno! Tinuturing tayong mga hayop! Bakit kaya pumapayag? Para sa mga Montemayor! Katarungan! Para sa mga Montemayor! Katarungan! The government is allowing the mother of the captured leader of the rebel group, Rosa Camila Montemayor, daughter of the ex-president, to speak in front of a crowd, right in front of the command post of the Supreme Commander. And this is a dangerous precedent. Already there are people gathered in front of the house of the Montemayors in San Dionisio, holding a peace and prayer rally. Ipahuli niyo na. Lifted na ang martial law, we already have freedom of speech, however limited. Pero rebellion ang ginagawa ni Alicia. She's speaking out against the government. Kapag pinahuli natin siya, mas lalaki ang gulo. May tumawag sa akin.
May malaking rally nangyayari ngayon sa Malacanang. O di ipa-disperse ninyo. Ernestina, alam mo ba kung sino ang nagpapasimuno ng rally doon sa Malacanang? Eh, kahit sino ba yun eh? Kumakalaban sa gobyerno? Yeah. Ay, sino nga ba? I will not put this, sir! Get out! General Gonzalo. Eminence. Your Eminence. Your Eminence. Good morning, General. Good morning. This is a surprise, Your Eminence. I come here in behalf of the church. You have not kept your end of the bargain, General. And why so? Nasaan si Rosa Camila? I cannot tell you that. That is classified information. Well, you produce her and give her back to her mother, and Carlito Valiente will surrender. Your Eminence, don't you think this is outright intervention by the church on matters of state? Alam mo ba kung sino ang instigator ng rally na nangyayari ngayon sa Mendiola? The people have spoken, General. The people cannot act on their own. May basbas ito ng simbahan. Do not commit the same mistakes as they did in EDSA 1 and EDSA 2, General. Your Eminence, kaya may basbas ng simbahan o ni kanino pa. Remember that rights are not absolute and freedom can always be curtailed. Remember that. Everybody out, please. I want to be alone. I said out! At kung may nakikinig pa sa itaas, sana pakinggan nila ang luha ng isang ina! Alicia, baka hulihin na nila tayo. Wala akong pakialam kung hulihin ako! May mga dumarating. Cardinal, maraming salamat po. Ginising mo. Maraming salamat din sa'yo. Let us all pray for the enlightenment of our government. Let us also pray for the consolation of a mother grieving for her lost child. Let us pray that justice be served. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May sakit po ang presidente. Gusto man namin siyang pagsalitain, wala na siyang natatandaan. Ilabas niyo na lang po siya, Madam First Lady. Binibihisan na siya ng kanyang anak na si Amanda. Bakit po, Sir Ernestina? Sinusuway kayo? Huwag sana kayo magagalit sa aking anak. Kailangan lang niyang gawin ito. Ipagdasal na lang natin siya, pwede? Alabas po. Pabuhay po, Presidente! Sabi nila, nawawala raw ang isa kong anak. Sabi rin nila, namatayan daw ako ng unang anak. Hindi ko nang matandaan ito. Hindi ko na alam kung gaano kasakit ang pagkawala ng una kong anak. Pero matatandaan ko ito pag namatayan pa ako ng anak. Hindi po namin kayo iwan, Mr. President! Oo, tama yun!
Maraming salamat sa inyo. Sa susunod na halalan, nakikiusap ako sa inyo na iboto ninyo ako sa pagkagobernador. Presidente? Gusto nila ako maging presidente? May balita na ba? May naghahanap pa ba sa akin? May naghahanap sa'yo sa paligid-ligid. Huwag kang mag-alala. Kaibigan natin ang mga tao rito. Wala magtuturo sa'yo. Si Rosa Camila. Babalik na ako sa command post. Tatawagan na lang kita pag meron ng balita. Tsaka isa pa, meron ng pagkain dyan. Binili lang kita ng prepaid para kung may sakaling tatawagan ka. Kasi yung Kuya Aldo mo naman, nag-iintala doon sa taas ang balita. Nasabi niya na sa akin. Huwag daw kayong gagalaw. Bakit? Basta, pinababalik kami sa command post eh. Magkakagulo ba? Hindi ko alam. Bakit kayo humaharap sa amin? Nasaan si Romina? Well, this is very confidential. Actually, ni si Romina hindi niya alam ito. Hindi ba dapat malaman ni Madam President to? Please stop. You know, this is very hard for me. Nasa ospital si Rosa Camila. Bakit? Anong nangyari sa anak ko? Nagtangka siyang tumakas at sinuhulan niya yung sundalong nagbabantay sa kanya. Excuse me po, pero hindi ganyan katanga si Rosa Camila. Well, I'm telling you the truth. Nasaan siya ngayon? Kasalukuyan, inooperahan siya. Inooperahan? Bakit nabaril siya? No, nothing of that sort. Actually, ginagamot lang yung mga dati niyang sugat nung una siyang nahuli. Attorney Amanda Montemayor, natatandaan po ba niyo ako? Dati ka naming security Oo, natatandaan kita. Opo, salamat naman po at natatandaan niyo ako. Di ba taga San Carlos ka? O kamusta ka na? Pasensya ka na dati at tinanggal kasi mga security namin eh. Bumubuo po kami ng puwersa laban po sa gobyerno ni Supreme Commander. Kailangan po namin ng tulong niyo. Ano klaseng tulong? Pera po. Pera pambili ng mga baril at bala. Yung pong gagamitin namin sa paglaban. Halika dito tayo. Yung mama, kamag-anak din natin, yung mamang malapit na maging noo ang buong ulo. Hindi po, sir. Dati niya po security yan. Tumutulong lang. Labas-pasok ang mga tao sa bahay na ito. Hindi mo na alam kung sino ang kaaway at kung sino ang kakampi. Well, that's good news. Kailan pa siya nagkamalay? Kanina lang. So, pwede na siyang maoperahan mamaya? Pwede po. Well, then that's good. Di pwede siya makita ng mami niya tomorrow. Miss Montemayor, hindi rin po namin alam ang chances of survival sa gagawing operation. You mean pwede siya mamatay sa operasyon? Siya po, malaki ang chance niyang mabuhay. Hindi lang po namin alam sa dadali niyang anak. Buntis si Rosa Camila?